Ang ating dito na topic. Kaya yan. Okay na? Yes. Okay na? Pakitaan mo ulit ng green card. Kaya ba natin nakuli ng isang oras yung day to morning? Kaya yan. Okay, so may red card pa po ba? Pakitaas po ulit ng iyong mga card. Ay, may red card pa yan. Ay. Sabi kasi pakita sa red card. Pakitaan mo ng green card yung tapos na, and red card yung naghahanap pa rin ng green card. Okay, so wala na. Open natin yung ating attribute table. No? So paano nga ulit mag-open ng attribute table ng ating layers? Right click lang kayo and then open nyo yung attribute table. Okay, so tingnan natin yung ating attribute table. Yan. So, anong field meron tayo? Meron tayong area, perimeter, yung field, underscore, meron pa tayong field ID, town, province, region, and description, no? Okay? So, ang gagawin natin, ayan, tingnan nyo yung inyong table. So, anong meron dito sa ating table? Meron siyang arm, no? May arm pa ba ngayon? Hindi na po siya arm. Hindi na po updated yung ating data. So, ang gagawin natin, i-update natin yung ating data, no? Diba? Tinuruan namin kayo ng basic ng paglalagay ng information. Pero hindi tayo totally nag-edit, no? And then, yan. So, nakikita nyo, arm pa lang siya. Okay? So, dito sa ating attribute table, meron din tayong mga tools, no? So, okay, so dito natin makikita yung title ng ating table. Yan. And then, dito, may makikita din tayong mga tools. Tandaan niyo po ito, no? Dito yung title sa taas, at dito yung mga tools natin. And then, meron din tayong tinatawag na, anong tawag dito? Fields. Okay? So, ang tawag naman sa isang ganito ay, anong tawag dito? Records. Okay? And then, ang tawag sa isang ganito, anong tawag dito? Value. Okay? So, sa isang field, yan, sa isang column, ibig sabihin yan isang field. Then, meron sa isang row, ang ibig sabihin yan isang record. Sa isang cell, ang tawag sa kanya, value. Okay? So, yan. So, kung napapansin nyo, meron tayo dito sa baba, show all. Meron din tayo sa lower right. Ito yung pag-display ng table. Okay? So, baka mamaya, naka-display sa inyo, nakaganito. Yan. Yung table na, anong view to? Form view. Yan, form view. Tapos, sabi niyo, bakit iba yung itsura ng yung table? So, andito po yan sa lower right. Naka-form view po yung sa inyo. So, kung gusto niyong ibalik sa table view, i-click niyo lang sa pinaka-lower right, sa kanila. Yan, table view, and then dito sa katabi niya, form view. Okay? So, ibabalik ko lang sa table view. And next, meron tayo dito show all features. So, lahat ng nakikita niyo dito, yan, scroll down natin hanggang sa pinakababa, ay lahat ng features natin, no? Sabi ko nga nung basic, sa isang row, may katumpa siyang isang shape doon sa ating dito. Okay, so, mag-ingat po tayo sa pag-delete ng isang row, isang record. Okay, so next, halimbawa, meron tayong isa-select na, diba, nag-select tayo dati, no? Yan, nag-select tayo dati. Yan. So, meron tayong selected, mag-select ako ng isa. Yan, ay, sorry. Yan, mag-select ako ng isa, mag-select din ako dito ng isa. Yan, so nag-select ako ng ganyan, di ba ang ginagawa natin ng basic? Para makita lang natin yung selected features natin. Ito,
nakalagay dito, move selection to top. Yan po yung ginagawa natin ng basic. Pero nakikita pa rin natin yung ibang mga features dito. Okay, so, meron tayong ibang tools na nandito sa lower left. Pag-click niyo yan, meron pa siyang itong option dito. Pwede nyo gamitin yung show selected features. Ang lahat ng selected features, yun lang yung lalabas. Hindi nyo na makikita yung ibang features, yung ibang records. Okay? So, hindi po namin yan nabanggit ng basic. Then, meron din tayong show features visible on map. Anong ibig sabihin nun? Okay, mag-clear lang ako, no? I-clear ko lang yung selection, babalik ko siya sa show all features. Yan. Halimbawa, nag-zoom ako dito. Yan. Nag-zoom ako dyan. Yan. Nag-zoom ako dito. Yan. And then, pag-open ko ng attribute table, wala tayong select, no? Nag-zoom lang tayo. So, kapag ang gagamitin natin dito ay show features visible on map, yan. So, ano lang yung nakikita natin, which is Marinduque, yan. At merong part ng Quezon, at Oriental Mindoro, yan. Yun lang yung nakikita, yan. Marinduque, part ng Quezon, and saka yung itong maliit na Mindoro, no? So, yun lang din yung nakikita, kahit wala kang sinilect doon sa ating records. So, yun po yung show features visible on map. Okay, so meron din tayong show edited on new features, pero pag i-click natin yun, empty. So, bakit empty? Wala pa tayong in-edit, and then wala pa tayong bagong add na features. So, meron din po dito filter. Okay, halimbawa, kung gusto niyo lang makita ay yung town. And then, town, anong town? Magbigay kayo ng town. San Jose. San Jose. Yan, San Jose. Saan yan? Yan. Pag-press nyo yung enter, lahat ng town na meron San Jose, yun lang yung nakikita nyo. Okay? So, yun po yung filtered, no? Okay, so next, meron pa tayo dito advanced filters. Ano naman yung advanced filters? So, naalala nyo yung parang nagsiselect tayo. Parang same lang din dito. Yung basic, nagsiselect features tayo, no? Same lang ka dito. Halimbawa, isiselect natin yung San Jose Mindoro. Okay? Ay, ano ba ito? Occidental. So, sa fields and values natin, di ba, dito tayo kumukuha sa ating fields and values. And then, ilalagay natin, town is equal to San Jose. Ay, sorry. Dito pala ako pwede mag-site. All you need para makita natin yung San Jose. San Jose, and then, okay. So, lahat ng San Jose, nakikita natin. Pero sabi ko nga, ang San Jose lang ng Occidental. So, gagawin natin kulang yung ating expression. So, ano nga ulit ang gagamitin natin expression? Gagamit na tayo ng, anong tawag doon? Sa operator? Boolean operator. So, anong gagamitin natin? Ano nga meron sa basic? Meron tayong, nakalimutan na? Meron tayong or at saka and. Tama. So, ano gagamitin natin? Ano? Ito dalawa. End. 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 At least, may naalala. Okay? Then, dito, Province. is equal to Occidental. Yan. Okay, so yan po yung advanced filter dito sa ating table, no? So, pwede pa yan, halimbawa, gusto nyo ipakita is lahat ng nasa Occidental Mindoro, na wala lahat ng tao na nasa Occidental Mindoro. Pwede din yun. Advanced filter. Okay? So, yun po yun nandito sa baba. And then mag-show all features ulit ako.
Ano ba yan? Okay? So, yan. So, so ito po yung nasa baba, no? So, dito sa ating attribute table, pwede na tayong mag-organize ng ating mga fields. No? Diba? Hindi namin tinulong yun ng basic, no? Mag-organize. So, paano natin i-organize? Halimbawa, no? Itong town, province, and region, ilalagay ko siya sa pinakaunahan. Diba? Andito siya. Ayan. Sa pang-ilang field to, pang-lima, no? So, ang gagawin natin, paano ba ito? Mag-organize. Pwede ko ba yung malipat papunta doon? Hindi natin siya malilipat agad-agad. So, paano yung gagawin natin? Pwede kayong mag-right-click dito sa isa sa kahit saang field, no? Mag-right-click kayo kahit saang field. Then, organize column. Yan. And then dito, pwede mo na siyang i-organize sa mga itong town, gusto mo siyang ilagay doon sa pinakaunahan. Yan. I-drag nyo lang siya, no? And then, next ko yung province. And then, next mo yung region. Okay? Yan. Then, organize nyo na siya. And then, click nyo yung okay. So, ang nangyari, napunta na sa unahan yung ating town, yung ating province, and yung ating region. Nakita nyo? Na-try nyo? Yes. Sige, bibigyan ko kayo ng time para mag-try. Yan. So, paano ko i-close ko siya? Ano? Pag i-close ko siya, and then i-remove ko to. Yan. Okay? I-remove ko siya. Then, i-load ko ulit. Anong nangyari? Bumalik pa rin siya sa dati niyang position. Hindi siya yung naging permanent, no? Bumalik siya sa dati niyang position. So, dito lang tayo na organize ng ating mga fields. Okay? So, isa pa. Halimbawa, ito, no? Itong sa town. Ang gusto na, dito na lang tayo sa province. So, ang gusto natin mangyari ay i-sort itong ating province alphabetically. Okay, so paano mag-sort? Isang click lang sa taas ng field, mag-sort na siya alphabetically. Isang click lang, mag-sort na siya alphabetically. Isang click pa, then simula naman sa gray, descending naman yung pag-sort niya. And then isang click, ascending yung pag-sort niya. So kapag i-close ko nito, and tingnan natin, pag i-open ko siya, no? Ano mangyayari? Nakasort pa rin ba? Yes, nakasort. Pero, pag i-close ko to, i-remove ko siya dito, and then i-load ko siya ulit. So, tingnan natin, kung na-sort pa rin siya, hindi na siya nakasort. Bumalik pa rin siya sa dati. So, yun po, no? Yung pag-sort, then pag-arrange ng ating mga town. Okay? So, next, meron din tayo dito ang tinatawag na conditional formatting. Okay, so pakihanap yung inyong conditional formatting. Kasunod po siya ng ating field calculator. Okay, conditional formatting. I-click natin siya. So anong ibig sabihin nito? Pwede tayong mag-format. Halimbawa, field. Ang una natin gagawin yung sa town, hindi tayo aalis sa town. Town. Yan. Halimbawa sa town, maglalagay ako ng rule, tapos ang gagawin ko is, balik na lang ako, province na lang tayo. Province, and then rule, ang gagawin ko is, ano ka to? Oriental. Mindoro. Mindoro na lang. Okay, Mindoro. And then sa ating condition, ilalagay ko dito sa fields and values natin yung province is equal to Occidental Mindoro. Okay. So, may nakalagay dito, background, kung anong gusto niyo gawing kulay. Halimbawa, lalagyan ko siya ng red, na dapat lahat ng Occidental Mindoro na province magkakaroon ng red dito sa aking
natin yung ating Occidental Mindoro. Ayan. Meron ng red. Nakikita nyo, yung mga naka-red, ibig sabihin, ito yung Occidental Mindoro. Yun po yung ating conditional formatting. So, pwede kayong maglagay ng ganyan, no? Pag nag-a-analyze tayo dito sa table. Diba meron tayong nakuha po ba? Ano? Province Lima. is equal to? Province is equal to Occidental Mindoro. Pag gusto nyo maglagay ng formatting. So, halimbawa, yung lahat ng Occidental Mindoro na nasa field ng province is equal to, ayan, lagay kayo dyan ng condition, yung value. Gusto nyo lagyan ng red, yan. And then, ang gawin nyo, yan, yan na, no? Ba't ayaw? Okay? Okay na po ba? Na-try na? And then scroll down kayo. Pag may nakita kayong red, ibig sabihin yun po yung Occidental Mindoro. Pag ano po? Pag wala? Kung pabalik ka ulit dun sa, sa mission, Sa sir? dun sa E. Dito? Ah. Yan. Ah. Yung expression niya, province is equal to Occidental Mindoro. Yes. Kaya dapat, case sensitive po itong nandito, no? Kaya dapat, di ba ang sinasuggest namin lagi, huwag po kayong magta-type. Kasi, pag nagkamali kayo ng type, wala din kayong masasalit. No? So, ang sinasuggest namin, dito na kayo sa fields and values and then all unique. Yan. Nananapin nyo lang dito sa all unique yung value niya. Kasi minsan may mali talagang natatype. Hindi natin maiwasan yun. Okay? Double click. Tapos background kulay red. Yes Saan po. yung Occidental Depende sa inyo kung anong kulay yung gusto niyo yung background. No? Okay? So, mag-try pa tayo. Pwede pa kayo mag-add ng isang rule. Yun, halimbawa, isa pa. Rule, and then, ito ay, ano nga yung isa? Occidental, Oriental naman dito. So, pangalanan natin to Oriental naman. Okay, so, value natin, ilalagay natin dito na fields and values, province, then is equal to Oriental naman. Oriental Mindoro, okay. And then, halimbawa, ang gusto ko dito ay blue. Yan. Blue naman yung kulay ng Oriental. So, ayan. Kung ma-identify mo na yung Mindoro, yan. Okay? Nakuha? Nakuha po ba yung sa ating conditional formatting? Wala man nang nag-red. Ha? Yo. Okay, ang ginawa kasi natin field lang, no? Field. So, pwede nyo naman gawin na full row. Halimbawa, hindi lang field ng province kayo maglalagay ng kulay, kundi lahat ng nasa row. So, ilagay nyo siya sa full row,
and then mag-new kayo, no? Halimbawa, Mindoro pa rin tayo. Mindoro, Occidental. And then, sa value niya, same lang din. Province is equal to Mindoro. Occidental Mindoro. Okay. And then, instead na background, pwede tayo maglagay ng text. Halimbawa, ang kulay ng text natin ay blue. Ay, ano ba? Green na lang. Green. Yan. So, pag-click ko lang dyan, so lahat ng row no, na nasa Occidental Mindoro, naging kulay green yung ating text. Ayaw, ginaw. Or pwede nyo i-combine yung sa background and then text. Nakuha po ba sa conditional formatting? Nakuha? Pakitaas ng green card kung nakuha, and red card naman sa kailangan pa natin ulitin. Ulit, ma'am. Pakitaas, ano? Ulit? Okay, ulitin natin, no? So, ang ginawa natin kanina, nasa field lang, ngayon naman, pwede naman yung full row. Diba? So, mag-add lang tayo ng rule, and then dito sa ating rule, no, ilagay nyo lang dito sa conditional, province Yun. is equal to Occidental Mindoro, and then naglagay lang tayo, ginagawin ko lang yung text. So, depende lang sa inyo kung anong background or text kung gagamitin yung kulay. Yan. So, pwede nyo din baguhin yung kanyang font, no? Halimbawa, gusto nyo, siya ay Tahoma. Yan, Tahoma. And then, click done. Yan, so, magbabago yung kanyang text. Magbabago yung kanyang kulay and yung background. Nakuha po ba? Yes. Yes. So, pwede na natin gawin yun dito sa ating area. No? Halimbawa, mag-antayin area. Okay? Isang ko nga muna ito. Halimbawa, itong area na, anong ilang ako ito? Ilang lang naman ito. Ayan. So, lahat ng nasa 400 million pataas, no? Halimbawa, full row. Ang gusto kong gawin yung area naman to. Area, dito sa fields and values, ano nga ba yung area? Fields and values area is, ano ba? Greater than 400 million. 400, 400 million. Area, greater than 400 million, ang gusto kong mangyari ay gawin niya, anong kulay naman? Kulay, ganito yung kanyang background, and then yung text niya ay, anong kulay yung text? Ito, red. Yan. Yan. So, ganito po, no? Yan. Pwede natin gamitin yun para sa numbers. So, ginawa ko na yung lahat ng area na greater than 400,000. Naglagay ako ng background. And then, naglagay din ako ng kulay ng text. And then, yan. Nakuha po ba yung ating conditional formatting? Yan po yung sa ating table. No? So, hindi po natin ito pinag-aralan ng basic. May questions po ba dito? Pagkatapos po ng green card, kung opposite na tayo sa next, and red card naman, saka kailangan may ulitin pa. Pakitaas po lahat ng card. Lahat ng card pakitaas. Walang nagtataas ng card. Saan na po tayo? Hello po, pataas ng card. Wala. Yung iba. Nagtatry pa. Sige, bibigyan ko kayo ng time para mag-try, no? 36, 4 minutes. Kasi ihahabol natin yung isa, no? May ituturo kami para sa next activity nyo. Four minutes.